Hello science fans! Imaginein mo, ang katawan natin ay nakapag-training na ng isang army ng mga cells na kayang kalabanin ang lahat ng bagay na hindi nagbebelong. Mula viruses, bacteria, pati mga abnormal na cells na pwedeng maging cancer. So kung ganun pala talaga kalakas ang ating immune system, bakit may mga taong nagde-develop pa rin ng cancer? Yung sagot ay kamangha-mangha pero nakaka-frustrate din. Ang cancer kasi ay hindi lang isang koleksyon ng mga cells na mabilis mag-divide. Napakatalino din ng mga cells na ito. Maraming cancer cells ang natutunan kung paano magtago sa ating immune system o kaya kaya nilang lokohin ang ating immune system na huwag silang pansinin. Para silang mga kriminal na kayang kumbinsihin ng mga pulis na, uy, walang masamang nangyayari dito. Dekada-dekada na ang lumipas pero ang mga panggamot pa rin natin sa cancer ay surgery, chemotherapy at radiation therapy. Ang mga treatments na ito ay nakaligtas na ng milyong mga buhay at essential pa rin sila hanggang ngayon. Pero in recent years, meron ng revolutionary approach na nagbabago ng landscape ng cancer treatment. Yun ang tinatawag na immunotherapy. Instead na inaatake niya ng direkta ang mga cancer cells, ang immunotherapy ay tinitraining ang ating immune system para ma-recognize, ma-attack, at pati matandaan ang mga cancer cells. In some patients, nagdulot ito ng remarkable recovery na hindi na-imagine ng mga doktor na mangyayari a couple of decades ago. In fact, merong tinatawag na immune checkpoint inhibitor na pembrolizumab na approved na for treatment sa napakaraming uri ng cancer. Pero syempre, kahit excited tayo, hindi miracle cure ang immunotherapy. Yung mga ibang pasyente, gumagaling talaga sila ng pangmatagalan. Pero yung iba, halos walang epekto ito. Yung pag-iintindi kung bakit ay isa sa mga challenges ng cancer research ngayon. Sa video natin, may sasagutin tayong 3 importanteng katanungan tungkol sa immunotherapy. Una, ano nga ba ang immunotherapy at paano siya nakakatulong sa ating laban sa cancer? Pangalawa, bakit immunotherapy ang isa sa mga pinakamalalaking breakthrough natin in cancer therapy? And third, ano nga ba ang limitations ito at bakit hindi siya gumagana para sa lahat ng tao? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm a resident Filipino scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology. And even though cancer ay hindi directly nasa linya ko ng pananaliksik, nag-aaral pa rin ako ng cells, ng organs, at syempre ng mga genes. At lahat po yan ay importante sa pag-iintindi sa cancer. Yung mga molecular principles po kasi na tumutulong sa akin para intindihin ang iba't ibang ecosystems ay similar pa rin sa mga proseso kung paano nag-evolve, nag-a-adapt, at umiiwas sa ating immune system ang mga cancer cells. Isa rin po akong teacher at gustong-gusto ko pong pinapakita sa aking mga estudyante na ang biology ay hindi lang nababasa sa ating mga textbook. Nangyayari po ito sa ating mga katawan, kaya't ang mga breakthrough na nangyayari sa ating mga research ay nakakaapekto sa quality ng ating buhay. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel kung saan gusto ko pong gawing mas madaling intindihin ng science para mas ma-appreciate natin kung paano nito naaapektuhan ang ating kalusugan, ang ating kalikasan, at kung paano hinuhubog nito ang ating mga pang-araw-araw na desisyon. So, ano nga ba ang immunotherapy at paano siya tumutulong sa atin sa paglaban sa cancer? Para maintindihan ang immunotherapy, kailangan nating intindihin kung ano ang nangyayari sa ating katawan. Araw-araw, libo-libong cells natin ang nagiging damaged o kaya nagiging abnormal. Buti na lang, yung immune system natin ay nagpapatrol o nagro-ronda para maghanap ng mga abnormal cells na ito. Yung mga specialized na white blood cells na tinatawag nating T cells ay parang mga security guards na hinahanap yung mga abnormal cells bago sila magdulot ng gulo. Unfortunately, ang mga cancer cells ay magaling magtago. Masters of disguise sila. Yung ibang cancer cells ay nagpo-produce ng proteins na parang off switch sa ating mga T cells. Para bang sinasabihan niyang, huwag mo kong atakihin. Ang tawag sa mga proteins na ito ay immune checkpoints. And hindi naman talaga sila masama kasi sila yung ginagamit ng katawan natin para siguraduhin yung immune system natin hindi inaatake ang ating healthy cells. Yung cancer nga lang, hina-hijack niya yung process na to. Kaya dito papasok ang immunotherapy. Isa sa mga pinaka-successful na form ng immunotherapy ay yung tinatawag na immune checkpoint inhibition.
Yung mga gamot na to ay binablock yung mga signal na ginagamit ng mga cancers para patigilin ang T-cells. So kumbaga tinatanggalan nila ng preno ang ating immune system para magawa nila yung trabaho nila. Ang isa pang exciting na approach ay yung tinatawag na CAR T-cell therapy. Sa treatment na to, nag-harvest ang mga doktor ng T-cells sa isang pasyente, minomodify nila ito genetically para mas magaling siya para makahanap ng cancer cells, pinapadami ito sa laboratorio, tapos binabalik ulit sa pasyente para gawin nila yung trabaho nila. Para kang kumuha ng isang elite fighting force sa katawan mo, tinraining mo sila para mas gumaling sila. So kung ikukumpara natin siya sa chemotherapy kung saan direkta niyang pinapatay yung mga rapidly dividing cells, ang immunotherapy ay pinapalakas ang sarili nating immune system para sila yung maghanap at umubos sa cancer cells. So bakit nga ba ang immunotherapy ay isa sa mga pinakamalalaking breakthrough sa cancer research? Ang biggest strength ng immunotherapy ay pwede siyang gumawa ng long-lasting response. Yung traditional chemotherapy kasi gumagana lang siya habang actively niyang pinapatay yung mga cancer cells. Yung immunotherapy, ina-activate niya yung immune system cells. So, kahit hindi ka na umiinom ng gamot or pumupunta sa hospital, active pa rin yung immune system mo na naghahanap at tina-target yung cancer cells. Kadalasan, kinukumpara ito sa proseso ng vaccination or pagbabakuna. Pag kasi nabakunahan ka na, yung immune system natin, kaya niyang mas ma-recognize ng mabilis yung virus o kaya yung bacteria, so mabilis na rin yung response niya in the future. Pero linawin ko lang ha, ang immunotherapy ay hindi vaccine or bakuna, pero similar yung nagiging effect nila. At dahil dito, nag-transform na yung outlook sa iba't ibang uri ng cancer. For example, yung melanoma or skin cancer, dati, tinitreat siya as isa sa mga pinaka-deadly na forms ng cancer. Pero today, yung long-term follow-up studies ang pinapakita nila ay yung mga taong nagka-melanoma na naka-receive ng combination immunotherapy ay okay pa rin sila after 10 years. At yun ay isang bagay na hindi na-imagine ng mga doktor before. Ang immunotherapy ay available na din para sa iba't ibang uri ng cancer katulad ng lung cancer, kidney cancer, bladder cancer, mga ibang uri ng colorectal cancer, lymphoma, leukemia, at iba pang uri ng mga cancer. Tuloy-tuloy na ina-expand ng mga researchers ang application na ito habang mas may mga pumapasok pang data. Ang isa pang advantage niya ay precision. Ang chemotherapy kasi inaapektuhan niya lahat ng rapidly dividing cells, kahit hindi cancer. So, pati yung mga hair follicles sa buhok natin, yung mga cells ng ating digestive tract, and pati yung cells ng ating bone marrow. Kaya yung mga ibang pasyente, nakaka-experience sila ng pagkakalbo, ng pagkahilo, at pagbaba ng red blood cell counts. Ang immunotherapy ay mas targeted kasi nagtatrabaho siya direkta sa ating immune system. Hindi niya basta-basta inaatake yung mga buhay na cells natin. Meron pa rin siyang mga side effects pero mas kaya siyang itolerate ng mga pasyente. At isa ito sa mga rason kung bakit kinoconsider na ang immunotherapy is one of the greatest advances in cancer treatment. So ano nga ba ang mga limitations ng immunotherapy at bakit hindi siya gumagana para sa lahat ng tao? Exciting man ang immunotherapy pero hindi siya magic. Isa sa mga limitations niya ay hindi lahat ng tumor o bukol ay pareho ang itsura para sa ating immune system. May mga cancer na nagpo-produce ng maraming abnormal proteins at dahil doon madali silang ma-recognize ang ating immune system. Pero may mga cancer cells na halos invisible. Imagine mo naghahanap ka ng tao sa isang crowd. Kung naka-bright yellow yung person, mas madali silang mahanap. Pero kung naka-white, naka-black, or yung nagbe-blend in na kulay, di ba mas mahirap silang hanapin? Ang cancer, medyo similar kung paano sila nagbe-behave. Yung ibang cancer din ay gumagawa ng tinatawag nating immunosuppressive tumor microenvironment. Ang ginagawa nila ay nagre-recruit sila ng mga cells sa paligid nila para i-repress or pigilan ang ating immune system so hindi makapasok or hindi maka-aksyon ang ating T-cells. Ang isa pang challenge natin ay nag-e-evolve actively ang cancer. Kahit gumana ang immunotherapy sa simula, pwedeng makakuha ng additional mutations yung cancer cells na nagbibigay sa kanya ng kakayanan na umiwas ulit.
Actively pa rin inaaral ito ng mga researchers at ngayon tinitingnan kung i-combine ng immunotherapy sa chemotherapy, sa radiation therapy, sa targeted therapy, and even dun sa mga bagong inventong cancer vaccines, tinitingnan nila kung mas effective pa yun. And finally, dahil ina-activate nga or sinusuperpower ng immunotherapy ang ating immune system, may chance na yung immune system natin atakihin yung mga healthy cells naman natin. Ang tawag dito ay immune-related adverse events. Ang mga pasyente ay nagde-develop ng inflammation or pamamaga ng iba't ibang organs katulad ng balat, baga or lungs, liver, bituka, thyroid glands, at iba pa. Karamihan sa mga side effects ito ay manageable, pero kung hindi sila naagapan, pwedeng lumala. Kaya kailangan din talagang bantayan yung mga taong nag-immunotherapy. So, is immunotherapy the future of cancer treatment? Ang sagot dito ay oo, pero baka hindi siya lang. Ang future natin ay naglalay sa tinatawag na personalized medicine. Dito, pinagko-combine ng mga doktor ang ating genomic information, mga biomarkers, at iba't ibang treatment strategies para malaman kung ano ba talaga yung gumagana sa atin or kumbaga anong combination ang pinakabagay sa atin. Ang cancer kasi ay hindi lang isang sakit. Daan-daan siyang mga sakit na pinagpatong-patong at bawat isa sa kanila ay may unique characteristics. Pero ang pinaka-inspiring thing about immunotherapy ay hindi dahil nakadevelop na naman tayo ng isang paraan para i-treat ang cancer. Ang nakaka-inspire sa kanya ay yung proseso ng dekadang mga simpleng research na tinatanong kung paano gumagana ang ating immune system ay nakadevelop na ng technology na nakakaligtas ng mga buhay ngayon. Ang science kasi ay hindi gumagawa ng mga breakthroughs overnight. Pero pag pinagsama-sama natin ang curiosity, yung careful experimentation, at syempre yung perseverance, syempre dun tayo nakakagawa ng mga amazing na inventions at innovations. Pero syempre, bago matapos ang episode natin, share ko muna isang something na importante sa akin. Ang Scientia Thesis Grant 2026 ay open pa rin. Kung isa kang Filipina undergraduate or senior high school student or kahit junior high school student na magte-thesis na at kailangan mo ng extra budget, mag-apply ka na. Ang application form link ay makikita sa description ng video na ito. Pero kung gusto mo namang suportahan ang ating mga aspiring Filipina scientists, pwede ka ring makatulong. Pwedeng i-share ang ating fundraising links na makikita sa video na ito at sa ating social media channels. Pwede pong mag-donate using Land Bank o kaya GCash. Meron din po tayong exclusive merch na binibenta ngayong taon, mga pink sticker packs, blue sticker packs, and also acrylic pins, pati na rin po mga Scientia t-shirts na limited edition lamang po. Lahat ng proceeds na ito ay pupunta sa ating Scientia Thesis Grant fundraising. So, salamat po sa pagsuporta ng science, ng education, at ng susunod na henerasyon ng ating mga mananaliksik. But what do you think? Sa tingin niyo ba kung mas mapapamura pa natin ang immunotherapy, dapat ba siyang gawing mas common or mas widespread na treatment for cancer? Ano pang mga medical breakthrough involving our immune system ang gusto niyong pagkwentuhan natin sa ating mga susunod na episode? Magkwentuhan naman po tayo. Let us know your thoughts in the comment section below.